Kumusta na po kayo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay dito tayo at hindi pa tayo tapos ng mga katribya magpatubig ng ating kalamansi. At susuportahan po natin ang ating mga bagong bulaklak. Ngayon mga katribya ay napakaganda po ng bulaklak po natin ngayon. At hindi rin po tayo makakasigurado na ito ay magtutuloy kung hindi po natin ito aalagaan ng ating pong pag-i-spray. Yan. Pag hindi po natin ito mga katribya po in-spray, automatic masisira po ang bunga ng ating kalamansi. Alam niyo po noong araw, noong ang aking pong mga magulang ay unang nagkalamansi dito, ay basta't namulaklak ang kalamansi, hindi na po nila i-spray nyo. Kahit ipangutang mo sa agri-supply, ang yung pang-abono, yun lang ang halos na inilalagay po ng ating pong mga magkakalamansi, yung pong pataba. Pagkatapos po nun, pag mumulaklak na yung kalamansi, sure ball na yun ay walang sisira, wala pong mga insekto na kumbaga mapapanatag na pa ang mapapanatag ng iyong kalooban na meron kang aanihin basta't namulaklak, lalo na pagka marami. Magbabawas man po yon mga katribya, siyempre kagaya po nung dati natin ginagawa, yung ating pong mga kalamansi basta't sumobra dami po ng bulaklak at marami pong mga bunga, magbabawas po yan ng kanyang bunga at siya po ay dadalin lang niya yung kanyang kayang dali. Ganon ang sikreto ng ating mga kalamansi. Pero pagka po yung kanyang maraming mga bulaklak ay hindi po niya itutuloy lahat yon dahil kawawa po siya. Maaga po siyang tatanda, maaga po siyang mamamatay. Ang kalamansi po mga katribya noon, wala pong spray. Basta't pagka namulaklak ay nako, sigurado buo ang bunga. Pero ngayon mga katribya, nag-i-spray ka na ng kalamansi. Pagka namali ka ng timpla, nasingitan ka ng panahon, lalo na pagka yung umulan at nag-spray ka, zero ka uli doon. Yung point na yon, marami na pong masisira ng iyong kalamansi. At ang isa pa, kung hindi mo alam po mga katribya po yung timplada po ng gamot, nako marami pong mga sumasablay doon po sa pag-aalaga. Kaya ngayon mga katribya ay talagang ang ating pong kalamansi, mula po noong mauso po ang ating pong mga pataba na ginagamit ng mga synthetic, simula pa ng una, talagang tumawag na ng marami pong mga insekto. At siyempre kung marami na pong mga insekto, iba-iba na po mga katribya, samot-sari na, ini-spray pa natin, hindi naman natin maawat. Lalo na po mga katribya po yung talagang yung mga putakte, talagang yun po ang number one na tumutusok sa mga bunga ng ating kalamansi. Kaya mula pa lang po doon sa pagbubulaklak, basta't pagka nasingitan ka ay walang halos pong matitira ng inyong bunga. Kaya yun po mga katribya po ang ating kinakailangan gawin habang tag-araw. Alaga tayo ng alaga, tuloy-tuloy lang. Wag po natin susukuan mga katribya, dahil lalo kang hindi mo mababawi ang iyong pinuhunan kapag po hindi mo inaalagaan ang bawat bulaklak at bunga ng inyong kalamansi. Kasi po ngayon mga katribya, talagang napakarami po ng insekto. Kaya ngayon talagang pahirapan sa pag-aalaga, lalo na't mahangin pa, hangin na pong mahangin, kaya hindi po tayo masyado pong nag-spray. Yan po isa pa sa number one po nating kalaban. Pagka hindi po tinamaan kasi ang inyo pong bulaklak ng gamot, useless din, makakaporma po ang ating mga insekto. Yun naman pong ating nasample nating organic, hindi pa po siya ganong qualified. Kumbaga di pa po natin pa pwedeng panghawakan dahil meron pa siyang mga nasisira. Tapos siguro baka matagal yung interval po nung ating organic insecticide. Kaya lang medyo mahirap po talaga makipagsapalaran, lalo na kung bunga ang pag-uusapan. Kasi yan lang po ang po pwede natin pambawi mga katribya, yung pumbunga. Pag wala pong bunga kalamansi natin, kahit maraming puno, useless lang. Tubig ka ng tubig, alaga ka ng alaga, pero nasisira ang mga bunga ng ating mga kalamansi. Kaya yun, share lang po natin sa inyo noong araw
ay hindi po natin ini-spray ang kalamansi, nagtutuloy ang bunga. Ngayon, ini-spray mo na ang kalamansi, nasisira pa. Kaya napakarami po nating kalaban tayo pong mga ka-farmers. Kaya habang ang kalamansi bulaklak ng bulaklak, pag nalalaglag po yan, papalitan uli siya ng another na bulaklak. Hanggat hindi nagtutuloy ang kanyang bunga, bulaklak po siya ng bulaklak. Yan ang sikreto ng ating kalamansi. Kaya lang siyempre, ay talagang tubig ka rin po ng tubig. Tapos a-apply ka ng abono, papakasakali, ganun talaga. Pagka panahon naman po ng tagulan, marami pong bunga, bagsak naman din po ang presyo. Kaya itong tag-araw na ito, diyan lang po tayo bumabawi. Kaya talagang pagalingan na lang po sa pag-aalaga. Kahit na pumahusay ka, kahit na ikaw ay mga katribya, matagal ka na nag-aalaga, pagka na diretso ka po noon talagang maninira. Marami po sa amin mga katribya po, mga nasira po ang bunga ng kalamansi. Kaya dumadaing din sila na halos wala rin po silang maaani. Kaya baka itong buong tag-araw na ito ay talagang tumaas po ang presyo ng kalamansi. Baka mag-stay na po yan sa libo dahil kukunti po ang halos nakakapagpatuloy sa dami po ng mga insekto. Paano po mga katribya, magandang hapon po sa inyo at gabi na po tayo nakapag-vlog. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.